Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po kayo sa channel po natin. Ako po si Melissa and today is May 27, 2026, pampitong tawas po natin. And ngayon po yung nasa Sagittarius na po tayo. Kumusta po kayo, no? And anyway guys, no, be reminded lang po na actually hindi po lahat po ng Sagittarius ay may sakit, no? So I argue o kung sakasakali pong may nararamdaman ka, pwede po niyong tingnan po yung ibang uploaded ko and tawas Sagittarius po siya, no? Marami na po akong mga uploaded niyan. Actually, this channel is maybe start actually matagal na pero yung tawas po natin since last year. And gusto kong ano natin na actually in and out po ang ating mga clients, no? Sana po ikaw po yung mag-i-stay and please be with me and shout out po sa lahat po ng nagko-comment diyan, no? Hindi ko man po mababasa po lahat ng comment niyo, pero nandito po kayo lagi sa aking puso. Maraming salamat po sa inyo guys. And actually Sagittarius sa ngayon, sabayan po ninyo ako sa aking dasal na sana po ispatnubayan po tayo ng ating Diyos Ama. Okay, Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabay mo sa akin and bigyan mo po ng lakas ang aking kamay, lakas ng aking isipan na sana po is matatouch ko po ang lahat po ng nandirito po sa akin, no? In the name of, sabi ko nga sa iyo is let Sagittarius or Sagittarius na nandirito po sa akin, no? Sagittarius man o hindi. Maraming salamat sa inyo guys and basbasan mo po Diyos Ama. Ito pong tinatawag po natin na mga pangalan po na dinadasal ko, sana po bigyan mo po ng lakas. Cristatim Hisum Christi Pater Salvame, Cristatim Hisum Christi Pater Salvame, Pater non Deum Christum Solumi Cristatim Christum Igusum, Jesus Nazareno, Ridilius Husdom Christum di Pruno Sotrostrum Ominit Salvame, Salvame Salva Igusum, and Rebuiltar Istas Tares Maluwas Igusum. Anyway guys, kumusta po kayo, no? Sa lahat po na nandito po sa akin, maraming salamat po sa inyo. And anyway, ngayon po, nasa Sagittarius na po tayo and remind ko lang po sa inyo guys na ito po ang ating card. Tingnan po natin kung ano po nangyari po sa inyo and then along the way ipapaliwanag ko po sa inyo bawat po tinatawag po natin na bawat patak kung saan po nakalaan po ang ating cards, no? And actually this is just a card, neither positive nor negative, no? And dito malalaman natin kung ano po nangyari sa inyo. Sagittarius sa November 22 hanggang December 21. Sagittarius. Ito po'y kasalukuyan and makukuha po ako ng siyam na tarot card and tingnan po natin kung ano po nangyari and along the way papaliwanag ko po sa inyo. Anyway, Sagittarius, actually fire sign. So, ang Sagittarius po talaga is maganda po siya sa negosyo. Pero hindi siya pwede po magbuhay po ng mga hayop. Depende po kung anong taon po siya nakalagay, no? Pero dito, no, makikita po ninyo, I have 9. And ang 9 po actually is connected po siya sa tinatawag po natin numerology, 1 to 9. And yung pinaka-0 po niya is pinakagitna o yung tinatawag po nating pinaka-psyche ng isang Sagittarius. And kung alisin ko po siya dito, no, makikita po natin, 4 din po ito na tinatawag po nating 4 na elemento po, no. Nandyan na po yung fire, water, air, and then water. Earth po, no, earth. So, ang pinaka ano po dito, 4 din po ito. Parehas lang din po yung sinasabi po natin, no, east, west, south, and north. And mag-correspond po ito sa buong buhay po ng isang Sagittarius. Kung sakali pong magfo-feng shui po kayo, makikita po ninyo kung alin po ang negative aspect po ng isang tao. Now, sa ngayon,
makikita ko po dito guys na pinaka-psyche po niya, ang pinaka tinatawag po nating brain, pinaka-right brain po niya or iniisip po ngayon po ng isang Sagittarius is Four of Stone. Kumbaga kung saan po siya nanggaling. And sinasabayan po ito ng Ace of Vows or tinatawag po natin na mga bagong umpisa. No? Pwedeng sabihin po natin na ang isang Sagittarius po ngayon, wala po siya sa kanyang bahay. Pwedeng sabihin po natin na kung sakasakaling nasa bahay ka man po, pero ang iniisip mo kasi is kung saan ka nanggaling. Pwedeng sabihin po natin na ibang tao or sabihin po natin magagawa ka po ng bagong negosyo, no? Kung kaan kalapit lang sa'yo. Basta malapit lang po siya sa'yo o sabihin po natin kung saan ka po nanggaling. Sabihin po natin na probinsya ba? No, pwede na sabihin po natin na kapitbahay or kapit bayan, pwede sabihin po natin na susunod na bayan, no? Basta po yung kilala mo to. Kilala mo to, no? Kasi ito po yung dahilan kung bakit ka nandirito. And Four of Stone is like kung papahingahan ka, no? So tatawagin po na talaga natin na bahay pahingahan, no? Na kung saan gusto mong magpahinga. No? And ito naman po actually is like ang pinakasentro ng card mo is the forest lover, iniwan mo o sabihin po natin na mag-decide ka kung iiwanan mo ba siya o hindi. And then ang tinatawag po natin na subconscious mo, yung pinakahuli po natin is Ace of Vows, no? Yung bagang umpisa po ng project. Ang vows po is like sa spirit, no? Tinatawag po natin na yung bagang ano ba, na umpisa po ng bagong negosyo, umpisa ng bagong project, umpisa po ng tindahan. No? Basta po, regarding po ito sa pag-uumpisaan, it's not material yet. Hindi pa ito nagiging physical, kundi nasa isip mo po lamang. Ang ibig sabihin ba ganito na ikaw Sagittarius, nag-iisip ka na actually meron kang iniwan na probinsyano, andun po yung pamilya nyo, no? And actually iniwan mo siya kasi parang nahihirapan ka, no? Although lagi ka pong nagkakasakit. And kung pagsasabayin ko po itong dalawa na to, actually doon sana kung saan ka nagaling, gusto mo sanang mag-umpisa. Mag-umpisa ng ano? Mag-umpisa ba ng bagong buhay? Mag-umpisa ng negosyo, no? Kasi kaakibat siya lagi po guys, no? Ang ating negosyo, ang ating pagkakakitaan sa ating buhay. Baka sabihin po ninyo sa akin na puro man sana yan siya pera. No. No. Everyone needs money. And eto po ang pinakakailangan po natin sa ating buhay ngayon. Kasi kung titingnan po ninyo ang aking card o titingnan po ninyo ang aking mga comments diyan, marami po sa atin ang naghihikahos. No? And shout out po ako sa lahat ng mga mami na kinakaya po lahat. Wala bang reklamo. No? Walang reklamo kung ano man po yung tinatapon sa kanila. Ano, tanggap lang po sila ng tanggap. And then, although nahihirapan sila, pero kinakaya nila. Actually, makikita mo yun sa card kung saan po napupunta yung isip nila. No? And dito po guys, no, so eto po, kaso lang po, nag-isip ka na po na iwanan siya. Bakit? No? And dito ka po sana mag-uumpisa ulit. Pero sabihin man natin na nakaalis ka o sabihin po natin na babalik ka pa ba, no? Ito ang sinimulan ng lahat, no? Actually, ang lugar po na pinanggalingan po natin is napaka-value po sa ating mga Pilipino. No, kahit saan ka man magpunta, kung saan ka man po nanggaling doon at babalik ka pa rin doon. Hindi lahat, yes, I know that. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, no, hindi ko naman nami-miss po talaga yung ginamos kasi talaga pong sa amin ng mga Bisaya, no, very popular po yung ginamos. Sinubukan ko na po yung kumain ng ginamos kasi nga nami-miss ko pero hindi na po kaya ng katawan ko. And ang mga kaibigan ko, actually, yung dating kaibigan ko na binalikan ko po kasi akala ko magkaibigan pa rin kami, no more, no? Kasi akala nila, no, mataas na ako kasi nga nakapag-abroad ako. Hindi nila alam na I'm longing for the people na dating kasama ko. Pero wala na talaga. Hindi na siya katulad po nung dati. No? And dito naman, kung ibabalik ko siya dito lahat, pwedeng sabihin po natin na itong mga nasa labas po natin, sinatawag po natin na mga elemento or something po na hindi mo hawak.
o something po baga na kumbaga sa akin, mga tsismis po na ano, ibang tao po ba, 'no? Ito talaga ibang tao, 'no? Itong ibang tao puwedeng sabihin po natin na may mga kaluluwa po na nagagalit po sa'yo, 'no? Where? Saan po? Doon po sa kung saan ka nanggaling, 'no? Kaya po ikaw lagi po nagkakasakit doon. And tingnan mo dito, and meron ka pong negosyo diyan, ito iniisip mo talaga kasi dalawa po ito, 'no? Puro po ito pag-iisip, you know. Kung saan po napupunta yung isip ninyo, 'no? Ito po is like, nag-iisip siya, nagtatawag siya. Ito naman po is like, hinaharangan niya or inaano niya. Parang parang kahit anong gawin niya, kahit sabihin po natin na umalis na po ang isang Sagittarius, babalik pa rin po siya doon. Kasi ito kasi yung hinahanap niya. Ito yung sinasabi ko guys na actually, kaya nga sinasabi ko sa inyo na yung reason po natin, yung intention po natin, dapat po siya is nandidiyan. Kasi po, hindi man kasi po tiningnan ni Sagittarius kung bakit po balik ng balik pa rin siya doon sa nakaraan. Ano po ba ang meron doon? No? And bakit nandoon lagi yung isip niya, magsisimula ulit na kung saan marami pong mga kaluluwa ang nagagalit po sa kanya. Sabihin po natin na hindi siya nagagalit sa kanya kundi lagi pong nasakit ang ulo kaya po siya umalis kasi nga po ano, nandodoon po ang mga pamilya niya. So ibig sabihin po natin na may mga pamilya po diyan na namamatay na hindi niya alam kung bakit siya umalis doon, and ngayon po parang tinatawag po siya na pabalik. And magkakasakit siya ulit doon kapag hindi niya titingnan ulit. Kasi ito po kasi siya is like outside forces po. Wala kang magagawa niyan. Wala kang actually si Tampolana, si Pedro, hindi mo hawak ang kanilang pag-iisip. 'Di ba sinabi ko nga sa inyo na actually hindi ko ako if I will do something, no, I don't care kung magugustuhan niya o hindi. I would do this for you kasi yun ang ask mo. Pero kung mga tao po na hindi nila ina-ask, hindi ko po gagawin because they're not asking. Mm. Kung ikaw naman po actually Sagittarius is like meron kang gustong umpisahan kaya po ganito, okay lang po. Dapat po ikaw, aware ka po nito na gusto mo talagang magtatayo po ng negosyo. Aware ka po dito kasi ito po ang sinimulan po ng lahat kung bakit ka po naalis doon. O bakit ka po humiwalay doon, bakit ka tapos babalik ka po doon. Parang kumbaga sa akin, ganito po, no. Marami po akong pasyente sa ibang bansa. And thinking na kahit anong gawin nilang pagsisikap doon, wala din po nangyari. Siguro nga iniisip nila, ibenta na lang po lahat tapos uwi po kung saan po sila nanggaling. No? Sa atin ng mga Pilipino, I think that's a stupid move. No? Pero sa akin po, no. Actually, it's not stupid. Kasi sa akin, the most important thing of one person actually is your foundation. Everyone has a foundation. Bakit umaasa ka lang po ba sa ibang tao? Umaasa ka lang po ba sa asawa mo? Then hindi mo alam because umaasa ka sa asawa mo. Actually, the foundation that you built with your husband actually is crumbled down. Saan ka pupulutin? No? So, it's very important that you will have your own foundation. Kasi nga, may asawa ka man, dapat po may sarili kang pundasyon. Kilala ka po, o kilala ka nga po niyan, bilang chismosa, kilala ka po niya, parang si Marites, Marisol. Pero at least may foundation ka. Negative or positive, maraming nakakilala sa'yo. Sinabi ko nga baga sa'yo, kung gusto mo makilala ka, gagawa ka lang ng dalawang bagay. Be good or actually be very, very bad. Parehas lang po yun, pero sa batas ng tao, they don't care, basta marami kang kakilala. Ganyan din po sa algorithm, di ba? No? Ang algorithm po, wala man silang pakialam, basta po nag-subscribe ka dyan, nag-ano ka dyan. They don't care about you. Bakit ka nagaganon? Ginagawa lang nila kung ano ba. We are all automated na. No? Pero sa akin po guys, if you want really to succeed in life, actually, you should be aware. No, you should be aware na ganito po ang nangyari sa iyo, no? And kung sasakit naman dito, guys, no, pwedeng sabihin po natin na sa kasalukuyan po is like lagi po ikaw hindi nakakatulog. And saan po ang kaluluwa mo lagi? Andun po lagi kung nasaan ka nang galing. Ang hirap nito alam niyo kung bakit? Kasi po, pag natutulog na po kayo, yung kaluluwa mo, hindi mo alam na nagtatrabaho pala doon po sa kung saan ka po nanggaling.
Napakasakit ng katawan paggising mo. Trust me, kasi lahat po 'to dinanas ko. Dinanas ng mga kasama ko. Madali ko lang kunin ang mga kasama ko and magrereklamo sila sa akin kasi sobrang sakit ng katawan. Of course, kasi yung kaluluwa mo binakbakan po 'yan masyado. Dito din po, gano'n din po. Pagdating naman po dito is like, yes, nagkakasakit ka po. Alam mo ba kung bakit? Meron ka sanang negosyo pero iniwan mo. And then pagkatapos parang paikot-ikot lang ba. Meron ka negosyo, iniwan mo. And then ikaw naman ngayon naman na iniwan mo, gusto mo magsisimula ulit. Saan ka ba talaga lulugar? Kailangan mo kasing maasikaso itong kaluluwa. Kasi itong kaluluwa kasi kuminsan, peste din kuminsan, no? I'm saying the word true. Kasi alam mo ba kung bakit? Kasi kuminsan po, pag hindi mo kasi sila napapansin, gagawa sila ng paraan po, hanggang sa mapapansin mo sila. Other way is good or wrong. Pero pinakaano ko talaga sa akin is wrong. Yung lagi ka po nagkakasakit, na halos lahat mauubos ng pera mo, hindi mo alam, kaluluwa lang palang dahilan. O, di ba? No, bakit may mga bukol-bukol ka, hindi mo alam, kaluluwa lang pala ang dahilan. Tapos nagpa-opera ka na, lahat ng pera mo naubos mo. Tapos mente-mente pala, kaluluwa lang ang dahilan. O, ang kaluluwa mo, isang sindi ng kandila mo, o ano po, tanungin mo siya. It's better na, it's better po talaga po na magpatingin po kayo sa kung sino po nakakaalam. Hindi lang po yung katulad po sa akin, kundi sino po nakakaalam about this thing. Kasi ang mundo natin nakapaikot na. Pag titingin ka po sa Facebook, puro sana gulo. Gulo, 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 gulo. No? And ito po ang nararamdaman ko po sa mundo po natin ngayon. Ito din po yung nararamdaman ko sa inyo ngayon. Kung nasaan ka man ngayon, harapin mo ang kaluluwang ito. Kasi ang kaluluwang ito, hindi mo alam bakit, di ko rin alam kung bakit galit na galit talaga po siya sa'yo. Okay? Okay, Sagittarius. Sagittarius, tingnan natin po yung nakaraan mo, okay? Ang Sagittarius nung nakaraan, kung lalaki ka po, may problema ka po sa pag-ihi. Kung isa kang lalaki, actually, may problema ka sa pag-ihi mo. No nakaraan ha, okay, ang pinaka-ano ngayon po ng Sagittarius, kung aalisin ko 'to, so I have another psyche here nung nakaraan mo. Is another Sagittarius po nung nakaraan, 'no? And ang pinaka-main po natin actually is like parang meron kang lagnat, trangkaso, lagnat, di ka po ba masyado po na nakakahinga po ng maayos, 'no? Ito po yung sa dahilan po na 'pag may sinabi po kasi tayong lagnat, actually infection po 'yan sa loob po ng katawan. Kung lalaki ka po, bantayan mo po yung pag-ihi mo, 'no? Hindi, bakit po may lagnat ka? Actually, yung lagnat ka, pulang-pula po yung ihi. So, ibig sabihin nun, maraming infection ang iyong loob ng katawan. And kapag may edad ka na po, posible po na mangyari po to na yung ihi mo, putol-putol ba? Masakit pag umihi, no? And then, hindi mo alam po na yung heartburn po yung dito, yung parang ano po ng infection nun, taas po siya. And ito po yung dahilan na parang bakit nahihirapan po kayong huminga. But there is nothing wrong with your heart. Nahihirapan po kayong huminga. Iba po yung may problema ka sa puso, iba din po yung tinatawag po natin na acidika. No? And dito kasi yung may lagnat ka, naisipan mo kasi meron kang hinanakit sa pamilya mo. No? And Sagittarius, sasabihin ko sa iyo, siguro umalis ka doon sa inyo kasi pamilya din ang nagkakaroon ka rin ng problema ng pamilya. And dito naman, kahit po sabihin natin in the past, parang hirap ka na po sa pamilya mo. Kasi dito kasi, yung subconscious mind mo, parang may hinanakit ka po sa kanila. And kung isasabay ko na po siya lahat, no, actually meron din po, itong the green woman, lagi po ito lagi. Green woman, tas the green man, actually they are mag-asawa na tinatawag po natin na hindi sila mag-asawa. The two person is different but male and female. Ang isa po actually is the green witch o yung tinatawag po natin na the witch, no? So, depende kung nasaan siya nakalagay kasi maraming witch po na mababait. Mas marami po sa atin ang witch po na pinatay na. And you know what?
Kahit ilagay mo pa yan siya sa ilalim po ng dagat, kahit ibaon mo po siya sa lupa, patuloy po siyang magpipeste sa atin ng mga tao hanggang hindi siya naaalis doon. And actually, our world actually is ganyan po ang nangyari po sa atin. And we don't know that. And some of us actually, we don't believe in this kind of thing. Ano nangyari po yan, no? Parang sabihin ko sa akin, okay, may nagpatingin kanina, ma'am, ganito po kasi ma'am. Eh, eto kasi marami po siyang kasalanan na ginawa. And usually may tinatago po siya sa pamilya na hindi ko sinasabing kinukulam siya, kundi kinukutkot po siya ng kanyang konsensya kaya hindi po niya masasabi ang totoong nangyari sa kanya when actually he was young. Anong sabi sa akin? Marami man po kasi ma'am kasi may nagagawa man po sa kanya sa ganito, sa ganyan. Yes, maraming gumagawa sa kanya dahil po doon sa orasyon po nung una. No? Actually, nakakalito ang mundo natin. Pero actually, kapag pakinggan po niyo yung sinasabi ko, magigess po niyo yung ibig kong sabihin. Ang orasyon kasi, hindi yun ibig sabihin na agad-agad nangyayari. Actually, pag nagdasal ka, no, Ama namin, no, or Pater Nondium, Christum Solome, Christatem Christum Igosum. Ano ba ang inisip mo while nagdadasal ka? No, sinabi mo po na magbago siya. Eh kung magbabago po siya, akala mo magbabago po siya ng natural? No, hindi po. Kasi ginagamitan mo siya ng Latin. Ano ang dasal mo po? Na sana magbago po siya. So, magbago po siya by doing what? So, lahat po ng mga entiting malalakas po, tinatali po siya. Inaalis po sa kanya yung lagi pong nagbibisyo sa kanya. And, yan, tapos na yon, no? And then, it's happened. Kasi pag binuhay mo ang isang entity, it's gonna be always there. Mamamatay ka man po, andyan pa rin po yan. Pero sino po ang nakakaalam na wala po? No, sinasabi ko ba sa inyo, ako po ba is malinis din? No. Kasi marami po akong nasasaktan na kaluluwa na hanggang ngayon po is nalalaman ko, nare-realize ko palang ganito. I tell you what, no, alam niyo ba kung bakit di po ako gumagawa ng mag-asawa? Kasi alam mo ang ginagawa ko niyan, tinatali ko lang yan. Tinatali, tapos nilalagay po sa pintuan po. Uuwi po yan. Pero pagdating po ng 5 years, babalik po sa akin yan at sasabihin po kasi nga po yung lalaki po o na ginawa ko is hindi na po nakalakad. Ay nakakalimutan ko na yun, 5 years ago. Nakakalimutan ko na po yun. Pero nung nakita ko yung bahay, yeah, I think this is the house that I did. Sino may gawa nun? Yung asawa. Yes, alala ako ng asawa. Kaya ko nakikita sa inyo guys, na yung ginawa ninyo noon, bata pa kayo, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Mamamatay man kayo, babalik at babalik po ulit yan. Yung parang recycle lang po ba? Actually, this earth actually is a hell. No, kung tutuusin ninyo. Pero actually, this is hell, but you can make heaven on earth kahit buhay ka pa po. That's what it means po kung tinatawag po natin na gagawa ka po ng impyerno. Yes po, kung buhay ka po, gagawa ka ng impyerno. Anong gagawin mo sa buhay mo? Andyan lahat ng bisyo. At ano ang tawag dyan? Impyerno. Pero kung gagawa ka po ng like mapapasaya mo yung bata, you make heaven on earth po while you are still alive. No, helping other people. Ikaw kung ang reason mo sa akin is tutulong ka po ng ibang tao. Yes. No. Yes po. Actually. Kasi wala ka namang pakialam kung mabait man sila. Hindi. You just want to help. Yun ang pinaka-importante po dito. Dito po kasi actually, nung nakaraan po ni Sagittarius, no, o iniwan po niya yung pamilya niya, may iniwan po siya doon, ganito po gawin niya, meron pa po siyang hinanakit po doon. Hindi niya alam, it's naglilinger pa po siya ito hanggang ngayon. Ito po, sa bahay po niya, ang daming mga kuliglig. Pag sinabi kong kuliglig, ganun ba? No? No? Parang pato. Kasi ang dami na po nila ngayon, parang pato, parang gutom na gutom sila. Sa sarili mong bahay, tapos papasok sila, pag ganyan mo, parang anino. Why? Ang lahat po ng manananggal, lahat po ng hindi nakikita, lahat po ng aswang, lahat po ng ano. Actually, they are spirit. Hindi naman sila actually personal. They are only spirit. Parehas ng kaluluwa. Parehas po ng mga diwata. They are all invisible.
Pero nakikita iyan ng mata mo. Actually, hindi siya nakikita ng dalawang mata mo. Nakikita ng iyong third eye. And then, Bea po, kapag meron ka pong third eye, ibig sabihin may diwata ka po dyan. Then, yung diwata po, magbibigay po sa inang information about sa nakita mo. That's what it says here. Pagdating naman po dito, yes, dito naman po, alam mo ba kung bakit sa trabaho mo, nasasaktan ka sa trabaho mo, sa bahay mo, kasi po hanggang ngayon naghihinakit ka pa rin sa pamilya mo. And then actually, it's clouded your mind. Yung hinanakit mo, ako hindi ko sinasabi sa iyo guys po na meron kang ginawang mali. No. No. Actually, this is the link of your family, and this one actually is your family, mga patay na kaluluwa, matanda na. Sabihin po natin na ikaw, Sagittarius, is pamilya po ng may alam. Pag sinabihan po natin na may alam, itong manggagamot, they are dead. But actually, they are dead. Pwede ka magpagamot sa kanila. They are not dead. Their physical body is dead. Pero actually, ang kalag po niya, ang kaluluwa po niya is heavy by the things he did or she did during the time po na buhay pa siya. No? That's what it means here, no? And dito actually, makikita ko dito, guys, no? Libra, o sabihin po natin, gusto mo mag-umpisa ulit. Tingnan natin kung makapag-umpisa ka ba ulit, kung nasaan ka po nang galing, while haharapin mo po itong pamilya na to. So remember, alisin mo po lahat ng pamilya niyo, ng hinanakit mo sa pamilya, linisin mo po ang sarili mo sa pamamagitan po ng paliligo po sa dagat. Pagkatapos po niyan, i-let go mo talaga sila lahat. Ang lahat po ng kaluluwa, bigyan mo sila ng bigyan mo sila ng and then imagine a door, tawagin mo po ang mahal na Michael Arcangel, tawagin mo po siya, mahal na Inang Fatima, tawagin mo po sila na sana pagbigyan po ang iyong mga kapatid, bigyan mo sila ng pakainin mo sila. And then after that, bigyan mo sila ng light. Then give them a choice kung aalis ba sila o hindi. I'll tell you what, mabubuhay at mabubuhay yung gusto mong mangyari na magkakaroon po ng sariling negosyo sa bayan mo. Okay? Tingnan natin dito, no? Dito sa ating future, guys, no? Actually, wala ka na pong sakit dito, no? Naalis na po yung mga kaluluwa mo. Although sabihin ko sa iyo na mananatili ang pananakit po ng iyong tuhod. Like sinabi po natin na yung mo is like pananakit po ng iyong tuhod, yung tinatawag po natin na pananakit ng iyong tuhod. Tapos yung yung tinatawag po natin na kolesterol. Mananatili po yung kolesterol sa iyong tuhod, kaya po parang hindi ka po nahihirapan po maglakad. But actually, minsan lang po siya. Masakit po siya pag ilakad, pag nakatayo ka po, no? Na hanggang sa bitis, hanggang sa mga legs mo siya sa baba. And pwedeng posible po natin dito na may party po na mangyari po sa inyo. Then you should be also providing this. Kahit sabihin po natin, mauubusan ka po ng pera, pero wala po ikaw nakikita ko dito na sakit. There is nothing you can do. Pwedeng sabihin po natin, guys, na in the future, Sagittarius, magkakaroon ka ng problema sa tuhod. Sa tuhod, dito sa paa, din hanggang sa bitis po, no? Pwede pong sabihin po natin na namamaga po siya, and sabihin ko sa inyo, yes, may gumagawa po sa inyo. And actually, I don't know if actually this is also part of your family. And mind you, guys, no, sasabihin ko sa inyo, Sagittarius, na pag sinabi ko to, guys, no, huwag kayong pumunta doon at saka balaan po itong mga sinasabi ko sa inyo because they don't know this. And you know when I say that, no, hindi ibig sabihin po kasi I'm talking to the person actually sa Sagittarius po na kung saan parehas ko human being. I'm talking about these invisible beings po actually na in the past, na hanggang ngayon po hindi ka pa po nakikipag-closure po sa kanila. Ito po yung tinatawag natin na dapat po makipag-closure ka sa kanila kasi ano po nangyari po sa inyo, no? And dito gagawin mo talaga, pero wala na po ako nakikitang sakit. Maliban na lang po dito kung sa tuhod lang naman po. Madali lang po 'to. Huwag po kayong kumain po ng manok, and then make sure po na iiwas po kayo sa karning baka, sa buto-buto.
no, sa mga lechon, sa mga masasarap po na pagkain, umiwas po kayo nun. And then inuman po ninyo ito ng, puwede po ang sampalok-sampalukan, then, puwede pong inuman po yung diclofenac, sampalok-sampalukan, and then after that, yung maga po niyo sa tuhod, puwede pong gumamit po kayo ng, yelong dulaw or dulaw. Alam mo ba yung dulaw? Yung tinatawag po natin na turmeric po na dilaw, 'no, irahid mo po yun or sabihin po natin igi-grate, irahid, and then after that pinong-pino na po siya, tutugon po siya 'no, wala po siyang apoy. Then pagkatapos lagyan po siya ng tinatawag po natin na katakataka. Ang katakataka po yung dito sa Bicol po tinatawag po yan na tinatawag po yan namin na, ah aranghita ba or no, parang katakataka ba, yung dahon na pinagdahunan, 'no, and then malamig po 'yan 'no, para po bagayan sa magasang ngipin, 'no. So itultog po niyo 'yan or sabihin po natin na hindi lang po siya madudurog, and then ito po yung itatapal po ninyo sa tuhod. Dapat po may langis 'yan, dapat po may artemisa. Puwede po sabihin po natin na yung green ba 'no, na panghilot po sa pambata 'no, and then, para po siya didikit, and then after that tatalian po siya. And then mag-inom po kayo ng mag-inom kasi ito pong sakit na 'to ang hirap po nitong gamutin. At least mga 2 weeks po bago po siya talaga mag-subside. Ang 1 week po niyan, the early symptoms is 1 week, and then hanggang po sa kasi manghihina po kayo nun dahil po sa sakit. And actually meron po siyang binigay, meron po siyang pinainom, and, aware po kayo sa inyong kaluluwa, sa inyong, psyche, dapat po alam ninyo kung ano nangyari po sa katawan ninyo. Alright, Sagittarius, thank you very much. See you again next time. Bye po.